niyo ako. Charot. Hello po. Ito na naman tayo, Atty. Tam. Kumusta kayo? Ako, tamang chill lang dito. Ang topic natin medyo komplikado. Kasi ang madalas sa tanong, Attorney, paano kung may kaso ako sa abroad? Magkakahit ba ako dito? Ano kaya, Attorney, may kaso ako dyan sa Pilipinas eh. Dito ba sa abroad kung saan ako nagtatrabaho? Magkakaroon ba ako ng hit dito? Malalaman ba nila kung may kaso ako? Malalaman kung sasabihin mo. I-relate natin to dun sa vlog natin na NBI clearance at saka yung dismiss na hit pa. Vlog 150. Ito kakaiba kasi ano na tayo eh. Overseas na tayo, international na tayo. Yung pag-uusapan lang. Okay? Kung may kaso ka ba dito sa Pilipinas, malalaman ba yun sa abroad, sa ibang bansa? Or kung may kaso ka sa ibang bansa, may nagreklamo sa'yo doon, magkakaroon ka ba ng hit dito sa Pilipinas? Both NBI or PNP. Yan ang ating pag-uusapan. Unahin natin yung may kaso sa abroad. Madalas nagtatanong sa akin yan yung mga OFW. Siguro may nakaaway doon, karoon ng kaso doon, sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Mawari ikaw, kung may kaso ka sa ibang bansa, sa abroad, Atty. Lalabas ba yan dyan? Pag kumuha ako ng NBI clearance, pagka kumuha ako ng police clearance, lalabas ba yung kaso ko dito sa ano? Nandito ako ngayon, uuwi ako ganyan-ganyan eh. Madalas na tanong sa akin. Sa totoo lang, hindi ko kasi alam talaga ang litigation process nila doon sa ibang bansa. Hindi ko alam yung mga proseso nila ng mga ganyang mga records ninyo kung may kaso ka sa ibang bansa. Ang daming ibang bansa bukod sa Pilipinas. Okay? Pero, in my humble opinion, I don't think na lalabas yung kaso mo dito, sa NBI dito, or sa police records dito sa Pilipinas, kung may kaso ka sa abroad. Hindi yan makikita dito. Best explanation ko dyan is panoorin nyo yung vlog 150. Pero magbibigay tayo ng example. Kasi baka magtanong kayo yung mga napapanood ninyo sa balita. Yung sikat na church leader, yung pastor. Tingnan natin kung magkakaroon ng update pero as of today, wala pa siyang kaso dito sa Pilipinas kasi. Sa balita, sa ibang bansa, sa US, may kaso siya. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan Mabigat ang kaso. Sex trafficking, mga ganyan mga rape. Sa US ang kanyang kaso. Ngayon, tanong nyo sa akin, Attorney, bakit ang kaso niya nasa abroad? Pero bakit dito sa Pilipinas, Attorney? Ang daming naghahabol sa kanya. Baka ngayon matakot kayo. Yun ang kinakatakot ko, Attorney. Di ba, may kaso ako dito sa abroad, Baka pag nag-check ako dyan sa Pilipinas, karoon ako ng hit sa NBI, sa police clearance. Lumabas. Teka, sandali. Huwag nating ikumpara yung kaso nitong sinasabi ko sa inyo na church leader. Kasi iba ito sa'yo. Hindi ka church leader. Hindi ka ganun kasikat. Itong binibigay ko sa inyong example, church leader na hinahanap ng mga FBI sa United States. Wanted siya. Pati dito sa Pilipinas, hinahanap din siya. Exception to doon sa sinabi ko kanina. General rule yun. Kung ang kaso mo nasa abroad, hindi lalabas sa records ng NBI or ng PNP. Ang exception, itong dinidiscuss ko na tungkol sa church leader na may kaso. Kilala nyo naman siguro to, pero ayoko magbanggit ng kahit anong pangalan. Bakit siya naging exception? Kasi dahil mabigat yung kaso at saka sikat siya, known personality siya, hindi ka naman sikat. Di ba? Attorney, mahirap pala sumikat. Talaga mahirap sumikat. Ako nga hirap na hirap Lagi naman siguro ninyong nakikita sa balita. May kaso siya, mabigat ang kaso niya na di umano, aligasyon pa lang na nakumit sa Estados Unidos, nag-coordinate ang gobyerno nila at ang ating gobyerno para magtulungan upang hanapin itong wanted na ito. Kasi nakalagay doon wanted Hindi pa siya convicted kasi hindi pa naman nagtatrial Pero, yun nga, nasampahan siya ng kaso doon, na-issuean siya ng warrant. Okay? So, exceptional yung case na yan. So, kung sa tingin mo, ganun kasikat na personalidad, ganun kabigat ang kaso mo, ayun na. Hanapin ka rin ng mga FBI, KGB, MI6, IMF, nila Tom Cruise, Impossible Mission Force, hanapin ka ng mga yan. Attorney, nakapanghipo ako ng kapwa akong lalaki sa abroad. Hindi ko alam. Kung ganyan ang kaso mo, baka hindi ka naman siguro hanapin. Swerte ka.
hindi ka mare-record dito sa Pilipinas. Kasi, for example, may kaso ka somewhere sa, kunyari sa Africa. Kunyari lang ha. Kesyo kahit sabihin natin kunyaring convicted ka dun sa kung anumang kasong ginawa mo, nagnakaw ka, nanghipo ka, namboso ka. I don't think na yung warrant of arrest doon na in-issue ng korte doon is ipapadala pa. Iuutos ng korte na yun na ipadala dito kung sa Pilipinas. Hindi ko ma-imagine yung ganun. Bakit ko nasasabi yun? Sa vlog 150. Yung warrant of arrest kasi, pinadadala yan ng korte natin madalas sa NBI, sa PNP. Kung halimbawang nasa ibang bansa ka o kaya foreigner yung may kaso, marami yan, yung mga pedophilia, yung mga Chinese na may mga kaso, ganyan. Hindi pa ako nakakita or nakarinig ng korte na nag-issue ng order na ipadala yung warrant of arrest nitong foreigner na to. Kung Chinese siya, ipadala sa China itong warrant na to. Sinong police ang mag-execute ng warrant of arrest na i-issue ng korte ng ibang bansa? Kung halimbawa, ikaw, may kaso ka sa kung yun nga, kumari sa Africa, nag-issue ng warrant of arrest yung isang korte sa Africa, ipapadala dito sa Pilipinas? Sino mag-i-execute nun? Attorney, bakit yung itong sinasabi mo kanina na pastor? Yun nga, sinasabi ko. Kasi nga nagkaroon nga ng coordination yung dalawang bansa. Magtulungan upang hanapin itong taong wanted na ito. Isipin ninyo, kung gano'n ang sistema, halimbawa, galing sa Africa yung warrant, no? Pinadala sa NBI. Pinasok sa database ng NBI. May warrant of arrest itong si Pedro de la Cruz na in-issue ng branch 1 ng korte ng Africa, kunyari lang. Pumunta ngayon si Pedro sa NBI, kukuha siya ng NBI clearance, NBI certificate. Pag-check doon, may hit kayo sir. May kaso kayo sa branch 1 sa Africa. Ayusin nyo muna. Paano yun, di ba? Hindi ko na alam. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi. Kung may kaso ka sa ibang bansa, I don't think na lalabas yun, magkaka-record ka dito sa Pilipinas. Isa pang issue dyan, sa batas ng country, kung nasaan ka, crime o isang krimen ang hindi pagbabayad ng utang. Alam ko, mayroong mga bansa sa Middle East, krimen ang hindi pagbayad ng utang. Nagkaroon ka ng kaso ngayon dyan, meron kang utang na hindi binayaran as usual. So kung doon sa bansa na yon, pwede kang makulong. Paano pag ipapadala nila ipapadala nung foreign country yung records ng criminal case mo dito sa Pilipinas, sa NBI, sa PNP, ipapadala nila dito para magkahit ka. Magkakaroon ng conflict yun. Bakit, attorney, bakit magkakaroon ng conflict? Dito sa atin sa Pilipinas, under the Constitution, walang nakukulong, ilang beses ko na sinabi yan, sa utang. Dito, ang hindi pagbayad ng utang ay hindi krimen, hindi siya criminal case. Civil case lang. Di nagkaroon ng conflict. Dito sa Pilipinas, hindi ka naman supposedly dapat magkahit kung may utang ka dahil civil case yan, hindi ka naman mahihit sa civil case. Pero, based on my personal knowledge, sa aking experience, dito sa atin sa Pilipinas, ang taong may utang at hindi nagbabayad, nagiging kriminal. Saan? Saan, attorney? Saan nagiging kriminal? Sa Facebook. Doon na tayo sa may pangalawang senaryo. Vice versa naman, okay? Attorney, meron akong kaso dyan sa Pilipinas. Mahihit ba ako dito? Lalabas ba may record ako dito sa abroad kung nasaan ako? I-apply din natin yung general rule and i-apply din natin yung exception para maisip nyo lang, para maglaro yung isip ninyo. Huwag yung maduming paglalaro ng isip, ha? I don't think na kung may kaso ka dito, di ba sabi ko nga kanina, wala pa ako nakitang korte na nag-utos na ipadala ang warrant of arrest ng isang akusado sa ibang bansa. Matik yan, laging sa NBI tsaka sa PNP yan. General rule yan. Binibigyan lang kita ng pampalakas ng loob. Hindi para gumawa ng kalokohan dyan sa ibang bansa o kaya dito sa Pilipinas, ha? At kung magkakahit ba ako dito? Nandito ako sa abroad pero may kaso ako dyan sa Pilipinas. Yung sinasabi, i-apply mo rin yung sinabi ko kanina, yung first scenario. Binaliktad lang kasi natin ngayon pero ganun din. I think, I believe, based on my personal experience, wala pa ako nakitang korte na nag-utos na ipadala to sa United States, yung warrant of arrest ni Pedro de la Cruz, padala sa US yan. Padala natin sa Africa yan. Diba? Wala. Okay? Ang exception, yung in-explain ko kanina, yung church leader. At ito, na yun sa balita ito, yung politician na may mabigat na kaso naman dito sa Pilipinas. Multiple murder, yung meron silang mga di umano na siya raw ang nag-mastermind sa pagpatay sa isang kakalaban yata rin na politiko. Alam nyo yan.
Naririnig nyo yan sa balita. At saka, di ba, mahilig naman kayo mag-chismis-chismis sa mga social media, di ba? O, attorney, di ba, hinuli siya sa ibang bansa? Yun nga, ganun din. Kasi nag-coordinate yung gobyerno natin doon sa gobyerno kung saan nandoon. Itong sinasabi na to na may mabigat na kaso ng mga multiple murder, yung mga may mga pinatay. Kung importante kang tao, kung kilala ka, sikat ka, ganyan din nasasapitin mo kung may kaso ka dito sa Pilipinas. Hindi naman, attorney, konti lang. Manahimik ka. Baka mamaya may hihilis sa kanya, attorney, nandito ako sa Pilipinas, may kaso rin po ako dito. Paano mo kaya yun? So again, ang paliwanag dun sa politiko na ito na hinuli sa ibang bansa, hindi siya hinuli dun dahil may hit siya, may warrant siya, doon sa bansa na yun, meron siyang krimen na ginawa sa bansa. No. Kaya siya inaresto doon dahil may kaso siya dito sa Pilipinas at dahil nag-coordinate, nagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas tsaka kung saan man yung country na yun na nahuli siya. Exception yan. Kung nanonood kayo ng balita, kasi mahilig kayong ma-bad vibes kaya nakikinig kayo ng balita di ba? Basic naman yun ng mga nakikita nyo ng yung mga foreigner. Iba-ibang lahi. Asian, mga taga-Western, may mga kaso sila doon. Mga pedophilia, mga droga, mga terorista. Attorney, bakit sila hinuhuli dito? Nagko-coordinate kasi yung mga gobyerno ng bawat bansa. But not necessarily na may hit sila. May kaso sila sa ibang bansa, nagtulungan yung ating mga gobyerno. Inuulit-ulit ko lang para maintindihan mo. Ngayon, tanong, attorney, anong ginagawa dyan sa mga foreigner pagka nahuhuli dito sa Pilipinas? Yung pala, yung may mga kaso sila sa ibang bansa. Anong ginagawa sa kanila? Tatapatin ko na kayo, diretso na yan na silya elektrika. Pag nahuli sila, pagkakaalam ko, okay, SOP, titignan muna kung baka may kaso rin sila dito sa Pilipinas. Okay? Kung wala silang kaso dito sa Pilipinas, ide-deport na yun. Ano ibig sabihin ide-deport, attorney? Ipapadala na sila, babalik na sila. Itatapon na ulit sila kung saan bansa sila nanggaling, yung country of origin nila. Pagka pinadala na sila ulit doon, yung bansa na nila mismo ang magpaparusa sa kanila. Kung may kulong man yan, kung bibitayin man yan, kung ipapiring squad man yan, bahala na sila. Dito sa Pilipinas, wala na tayong ganyan. Wala na tayong death penalty dito. Mabait tayo. Kahit sino, mabait tayo. Kaya sila lahat nagpupunta dito sa Pilipinas. Alam nilang hospitable tayo at hindi tayo ng death sentence. Attorney, bakit yung iba? Mga foreigner, mga nahuhuli dito, kinukulong din. Ako personally, meron akong mga nahawakang kaso na foreigner na nakakulong dito. Basic na yan. Kasi, dito sila naghasik ng lagim. Ayaw nila doon sa kanila, sa bansa nila, dahil wanted na sila doon, lipat sila dito, dito naman sila, nagkakalat. Joke lang. Hindi naman lahat, syempre, presumed innocent di ba? But anyway, hinuhuli kasi may warrant. May mga kaso sila dito, kaya winawarrant para sila. Huwag kayong magtaka kung bakit may mga foreigner na nakakulong dito. Nakikita nyo naman sa balita yan, di ba? Gustong-gusto nyo na ba-bad vibes? O, nood balita pag gustong ma-bad vibes. Last example, yung mayor dito sa isang probinsya dito sa Pilipinas na di umano nagpanggap siyang Pilipino. Hindi ako mababanggit ang pangalan pero I'm sure hindi nyo makakalimutan yan. Kung mapatunayan na siya ay talagang hindi Pilipino at mapatunayan na siya ay may mga nagawang pagkakasala, nagkasala sa batas ng Pilipinas, malamang sa malamang, dito na siya mag-i-staycation, okay? Hindi mo na siya bababalikin sa ibang bansa. Kung may mga isasampang kaso sa kanya, dahil di umano, sinasabi, meron siyang mga nalabag na batas ng Pilipinas, dito diringgin yun, dito maghihiring, dito siya kakasuhan, kailangan siyang parusahan ng bansa natin kasi dito niya kinumit yung krimen. Kung mapatunayan. So, I hope may natutunan kayo dito sa topic natin. And yan lang naman ang mission natin lagi. May matutunan kayo. Hindi man kayo makarelate, ba? Like, hindi man kayo makapunta sa abroad, no? At makagawa ng krimen doon, di ba? Kahit hindi related sa iyo to kasi yung iba sa inyo, nandito sa Pilipinas, tapos may kaso rin dito sa Pilipinas. Basta may matutunan kayo sa topic natin. So, salamat po sa pakikinig. God bless. Kita-kits ulit. Ciao!